Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay araw ng Lunes, 29 ng buwan ng Agosto taong 2016. Muling sumasa inyo mga kaibigan ang programang Radyo Vision sa media ng bayan. Ngayong umagang ito ng Lunes sa pangalan po ni Bobby Guanzon. Kapiling nyo pansamantala, ako po si Alan Alianige. Good morning, Sir Alan. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan na may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto nyo pong makihalahok, nako, patuloy po kayong makinig sa loob ng isang oras. At syempre mga kaibigan, kami ho inyong mapapakinggan din sa www.pbs.gov.ph. Pag nagbukas na ho yung webpage na yan, pakiclick nyo lang yung buton ng DZRB Radyo ng Bayan, Metro Manila. At makasama po natin live sa PTV4 mamaya si Audrey Goriseta para sa unang bahagi ng kanyang mga balita ngayong umaga. Good morning, Audrey. Good morning, Audrey. At syempre, sa kabuuan po ng ating talakayan ngayong umaga, isang oras po ng mainit na talakayan at balitaan ang hatid namin sa inyo. Ngayon ho ay pista opisyal, holiday, National Heroes Day. Kaya marami tayong mga kababayan walang pasok ngayong araw na ito. Ano man ho pinagkakabalaan nyo sa inyong mga tahanan ngayon, do keep us company. Manood sa PTV, sa IBC, makinig sa pamamagitan naman ng Radyo ng Bayan. And of course, DZRM Radio Magazine 1278 kHz at iba pang PBS Radyo ng Bayan Station sa buong Pilipinas. Isang makasaysayang umaga, Sir Alan. Ang tindi ng bati mo. Yes. Isang makasaysayang umaga. Oh, dahil ngayong umagang ito, ngayong araw na ito actually, Yes, ngayong araw. Ginugunitan natin ang ating mga bayani. Mga bayani ng bansang Pilipinas. Mga bayani ng lahing Kayumanggi. Ika nga. Ito yung mga kilala natin mga bayani tulad ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, and the rest. At kasama din po yung mga hindi natin kilala. Yan. Gaya nga po na ipinaliwanag ng ating istorya nakaraang Biyernes. Na nag-alay ng buhay sa sambayanan. Yes. And I ask you, Sir Alan, last Friday, di ba, nakasama din po ba sa araw na ito yung ating mga bagong bayani na mga OFW? Pwede, Diba? di ba? Dahil sila'y mga bayaning may tuturing, of course. And kahit sino naman, like sa akin ay tinuturing ko din bayani, ating mga magulang na talaga nagpalaki sa atin. How about you, Sir Alan? Of course. Oo, siyempre naman, di ba? Ang bawat isa sa atin Yes, ay bayaning may tuturing in his or her own small way. Di ba? Tama po kayo. At mamaya meron tayong programa kasama po ang ating mahal na Pangulo sa libingan ng mga bayani. Nakadalasan doon talaga po ginagawa, Sir Alan, itong pagdiriwang ng National Heroes Day. At saka may nabalitan ako, Sir. Tayo daw po ay ika-20 sa pwesto ng mga may pinakamasayang tao sa buong mundo. Nabalitaan Masaya. niyo po ba yun? Yes. Masayang masaya. Happiest place daw. Ang 20th Pilipinas. tayo. Out of 140 yun Sir Alan. Hindi biro Not yan. bad, di ba? 20th place. Masayahin ng mga Pinoy eh. Kahit na nandyan ang mga problema, Correct. nandyan ang ilang mga, ano pa ba, mga dinadaing, masaya. Nasa disposition naman yan eh. Yes. Happiness is a choice. Yeah, isang tanong doon is ano yung tingin mo sa kabuuang buhay, sa kabuuang pagtingin mo Oo. sa iyong buhay. Yun yung isa sa Yes. tanong or parang Oo. naging indication na bakit napabilang yung Pilipinas sa happiest place sa buong mundo. Kayo po ba, ano po ba nagpapasaya sa inyo? Marami. Oh, nako, Marami, oo. kinikilig na ako. Ba't ka kinikilig? Hindi, syempre sa pamilya. Ibabalik ko yung tanong sa'yo. Ikaw, ano nagpapasaya sa'yo? Ay, inaabangan ko kay Wilson, yan Oo. Syempre, pamilya ko, sa yun. trabaho. Mahal na mahal ko ba ang trabaho ko. Pamilya, unang-una. Pamilya, syempre. Pamilya. yes. Oo. Trabaho. Trabaho. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Public service. May bumubulong oh. banda ron. Sa Ano likod po ng sabi? camera. Pag-ibig daw. Pag-ibig. Kita mo, tawa niya, Pag-ibig. Kasama na yun. Kasama yun. Yeah, Umamin na tao yan. lang po Kasama na tayo. yun, sabi niya. Tao lang po tayo. Tao lang na umiibig. Saka kahit may problema,
gaan sa pakiramdam. Yung Magaan hindi sa mo na pakiramdam. masyado isipin yung problema. Hayaan mo siya yung humabol sa'yo. Hindi yung tayo ang hahabol sa problema. So, ganun po ang mga Yes. Pilipino. Masayahin ang nakakatuwa. disposisyon ng mga Pinoy. Okay. Ang number 1 ang Cuba. Cuba. Siguro walang malungkot doon. Walang lakat doon na smile. Kaya nga, walang humuhugot. Doon na lang Muhugot tayo. Walang mga pinaguhugutan. Walang ganon. pinaguhugutan sa buhay. So, doon Okay. na lang tayo. Sige, teka muna. Itong ating words of wisdom for today, please. Ang ating pong words of wisdom ngayong last Monday ng August ay, the best preparation for good work tomorrow is to do good work today. Sa Tagalog po, ang pinakamahusay na paghahanda para sa mga gawain sa hinaharap ay ang pagtatrabaho ng mabuti ngayon. Mula kay Albert Hubbard. Yan. Isang kilalang, huwis sa Estados Unidos, si Albert Hubbard. Ayan, okay. Hubbard. Teka, oo. Yan, ang pinakamahusay na paghahanda para sa mga gawain sa hinaharap ay ang pagtatrabaho ng mabuti ngayon. Ibig sabihin, ngayon pa lang, nagre-ready ka na para sa mga tasks na gagawin mo sa hinaharap. Yes, Diba? and I think isa rin sa inaano rin po nito, pinapaliwanag nitong ating words of wisdom. Hindi yung mga literal na gawain, like kunyari, mag-review ka ngayon, Oo. so maganda yung test. Kundi yung Magre-review ka ngayon, bukas ang exam. Cramming ang tawag Cramming. doon. Cramming ang tawag Cramming naman doon. tawag doon. Oo. Pero yung pinakamalalim siguro ibig sabihin nito Sige ay nga, yung gano'ng kalalim yan? gagawin mo yung trabaho mo, lahat ng mga nakalinya na gawain, hindi lang sa trabaho, pati sa iyong buhay, para ma-prepare ka na sa iyong hinaharap. Para sa iyong buhay. Hugot na naman yan. Ngayon pa lang, naghahanda na para sa hinaharap. Yes, hinaharap natin. Hindi lang basta yung literal na ibig sabihin ng trabaho ngayon para maging handa bukas. Yan. Ang isa pang posibleng interpretasyon yan, di ba? Kung gusto mong maging matagumpay, ang mga gagawin mo sa hinaharap, ngayon pa lang, mag-ready ka na. Oo, di ba? tama. Halimbawa, isang mabuting halimbawa diyan mag-aral lang mabuti ngayon pa lang Opo. hangga't may pagkakataon, di ba? Para pagdating ng araw, ano man yung kinahihiligan mo, kay bachelor's degree man yan o mga special skills man yan, ngayon pa lang maghanda ka na ng gusto para Opo. pagdating ng hinaharap ay maging matagumpay ka. Yung iba kasi nakakapag-aaral lang ng husto, pero pagdating sa pag-aaral ginagawa pa banjing-banjing lang. Kaya pagdating ng araw, sila rin ang nahihirapan. Oh my, take it from our Professor Sir Alan. Professor And na I naman. think- No classes naman ngayon. Ano po? No Ayun nga classes pala, ngayon. holiday pala ngayon. Holiday. At saka may National kilala Heroes po ko, Day. may pinakamasayang araw o pinakamasayang tao ngayong araw. Masaya yung taong yun ngayong araw. meron Bakit kilala. kaya? Si Sir Alan Alianige, birthday po ngayong araw. Sino yun? Happy birthday, Sir Ay, Alan! nako, meron nag-booking. my Meron. goodness. Teka muna. Hala, walang ganyan. Additional year. Additional year. 1 year older. Ayan. Oo. Sino kayang nag-booking? Palagay ko, kilala ko na kung sino Si nag-booking. Facebook. Hindi. Maliban kay Facebook, meron pa siguro. Okay, salamat. Cha, thank you. It's a working birthday for me. Holiday. Working holiday. Oo, nag-birthday ako. Holiday ang buong bansa. Hindi naman nagkataon lang. Nagkataon lang dahil last Monday of every month ang National Heroes Day. Ano pong wish nyo? Wish, Yeah. secret. Ganun ang intriga pa Secret. Ayun. Mga ilan yun? Anong ilan? Ang wish nyo? Marami. Oh. Kaya wishes, long list. Yun. Ang taray. Hindi I naman wish you siyempre. all the best, Sir ha. Thank you, Pareho pala thank tayong you. August, ano? Oo, mga Yan daw yung Agosto. masasayanin. Yan, masayahin. May mga itsura, mga ganun. Oo, depende sa itsura. Basta may itsura tayo. May mga Yun, itsura. Wala na ako sinabi. Di ba? Ano ba yan? Pero I wish you all the best, Sir Alan. Thank you, Grabe. thank you. Off the air na lang yung age nyo. Ganon. Tatanungin Hindi, ko kayo. alam, bistado naman Bistado naman, alam naman ng lahat ko ilang Ay, taon na ako. talaga? Oo. So, ilan taon Bubulong na ko po kayo? na lang mamaya. Ganon. Okay. Okay, oras natin, meron ho tayong 9.5 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. At sa punto po ito, Sir Alan, puntahan na natin ang ating kasamahan na si Audrey Goriseta para sa kanya mga balita ngayong umaga. Magandang umaga, Audrey. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Naging matagumpay ang unang round ng peace talk sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng makakaliwang grupo na CPP, NPA, NDF sa Oslo, Norway. Kasabay ng pagtatapos ng usapan ay nilagdaan ng dalawang panig ang joint statement para sa resumption ng formal talks ng peace negotiations.
Dahil dito naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na matatapos na ang ilang dekadang armadong pakikipaglaban ng makakaliwang grupo laban sa pamahalaan. May report si Lala Babilonia. Tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte na makakamit na ng Pilipinas ang inaasam-asam nitong kapayapaan. Ayon kay Duterte, nasa magandang posisyon ang pamahalaan ngayon, lalo na't nagpapahayag din ng kooperasyon ang Communist Party of the Philippines sa isinasagawang peace negotiations. Maaring pagod na rin sa ilang dekadang pakikipaglaban ang mga rebelde. Kasama na ang Moro National Liberation Front o MNLF at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. May window tayo. We're not fighting the communists. At by the grace of Allah, MIMN have expressed the desire to talk. I salute you guys. They even surrendered the drug addicts under their custody. Which means to say that maybe the MILF, kung maibigay natin yung teritoryo na gusto nila, to which I'm inclined to give, para wala na lang ngulo. Total, it's a definite territory also for the arm, but it stretches a little bit. Fine. We still have enough land in the entire Republic of the Philippines to make everybody happy. Hindi pa umano malinaw sa ngayon kung anong nais ng MNLF. Gayunpaman, inatasan ni Duterte ang kapulisan at militar na kapag lumabas ang leader ng MNLF na si Nur Miswari ay hayaan na muna ito. Total, matanda na rin naman umano si Miswari at wala ng kapasidad na tumakbo pa. From Nur, but I said, Nur, if he comes out of his hiding place in Hulo, my advice to you guys, the army and the police and everybody, is then let him be. Let him be. Si Nur, I wanna say sick. I hope he's well. But matanda na, hindi na yan tatakbo. And the last thing that I would want is really, if God forbid, wag sana, na kung may mangyari sa kanya, nasa custody natin. Sa kabila ng nakikita ni Duterte na kooperasyon ng ibang rebeldeng grupo, nais nito na wakasan na ang mga Abu Sayyaf. Lalong ikinagalit ni Duterte nang mabalita ang pinugutan ng ulo ng naturang teroristang grupo ang isang teenager na si Paulo Almodovar. Ayon kay Duterte, nawala na ang kanyang respeto sa mga Abu Sayyaf na sinasabing nagnanais lamang ng isang independent Islamic State sa Western Mindanao at Sulu. Subalit simula pa lamang noong late 1990s na itala na ang mga karahasan, kasunod ang mga nababalitang pagkidnap at pagpaslang sa kanilang mga bihag. Islam was ahead in Mindanao by 70 years. So kayong mga Abu Sayyaf noon, medyo sumasaludo ako. But when you began to slaughter people in front of the camera, and then now you killed an innocent boy, anak, nawawala ang respeto ko sa inyo. So my orders to the armed forces and to the police, destroy them. Destroy them because they are criminals. Para sa PTV News, Lala Babilonia, Davao City. Samantala, 4 na bihag ng New People's Army ang pinalaya sa Surigao City matapos ideklara ng pamahalaan at ang CPP-NPA-NDF ang indefinite ceasefire para mapabilis ang peace talks. Pinalaya ang 3 pulis na sina Caleb Sinaca, Jerol Bagayas at Santiago Lamarilao at isang police civilian employee na si Rodrigo Angob. 2 buwan matapos mabihag ng NPA. Ayon sa NPA, sangkot si Sinaca sa illegal na droga, illegal logging, extortion at harassment ng mga magsasaka sa kanilang barangay. Naging bihag ang 3 iba pa dahil kasama umano nila si Sinaca ng puntahan ng grupo. Inihayag ng NPA na patuloy nilang imomonitor ang 4 na individual matapos ang kanilang paglaya. Sa iba pang balita, tiniyak ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar ang benepisyong maihahatid sa mga Pilipino ng nakatakdang biyahe ng Pangulo sa Indonesia, Brunei at Laos para sa ASEAN Summit at working visit nito sa Indonesia. Ayon kay Andanar, inaasahan ng produktibong pakikipag-usap ng Pangulo sa mga lider ng iba pang kalapit na bansa. Bukod sa Brunei at Indonesia, kinumpirma din ni Andanar na may iba pang mga ASEAN leaders ang posibleng magkaroon ng bilateral meeting kay Pangulong Duterte.
Sa ASEAN Summit, nakatakdang tanggapin ng Pilipinas ang chairmanship nito sa Laos para sa 2017 ASEAN Summit. Tutulak ang Pangulo sa tatlong bansa simula September 4 hanggang September 9. Ito ang kauna-unahang foreign trip ni Pangulong Duterte matapos maupo sa kapangyarihan noong June 30. Bilang suporta sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga, inilatag na ng mga may-ari ng tatlong malalaking club sa Taguig City ang kanilang mga hakbang para hindi na makapasok pa sa kanilang establishmento ang mga bawal na gamot. May report si Dayan Guerrer. Iminungkahi ni Wilbert Valentino, Vice President for Operations ng tatlong malalaking club sa The Fourth, ang kanilang mga naging hakbang para tulungan ang pamahalaan sa kampanya laban sa iligal na droga. We took the liberty of hiring our own narcotic sniffing dogs. So those are drug sniffing dogs. That also the pat down process, which is a frisking method, we also have that, and it was intensified. And go around our facility, you can see that there are signages that zero tolerance for drugs. We also have 260 CCTV cameras all over the facility. Giit ni Valentino, bukod sa pagbibigay ng maximum entertainment, seguridad at kaligtasan ang nananatili pa rin nilang prioridad. What's paramount for us is the safety and well-being of our customers. That's our paramount concern. So of course, we support and cooperate with the campaign against drugs by this government and the PNP. It's full support. Dagdag pa ni Valentino, ang sinumang mahuhuli sa kanilang mga bar na gumagamit ng iligal na droga ay agad na ire-report sa kapulisan. Maaalalang pinulong kamakailan ni PNP Chief Bato de la Rosa ang mga bar owners para hingin ang kanilang suporta sa kampanya laban sa iligal na droga. Para sa PTV News, Dayan Querer. Samantala, magpapalabas ang Malacanang ng isang public service announcement na magpapakita ng epekto ng iligal na droga sa isang pamilya. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, nakatakdang ipalabas ang naturang short film sa September 1 sa mga sinihan, ilang TV networks at maging sa internet. Tatagal ang nasabing video na mahigit 2 minuto na siya namang dinirect ng batikang direktor na si Brillante Mendoza, na siya ring nag-direct sa unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Secretary Andanar na nagkaroon na ng pagkakataon ng Pangulo na mapanood ang napapanahong video at nagustuhan niya ito. Isa sa maaaring mabigyan ng executive clemency ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang aktor na si Robin Padilla. Sa pamamagitan ng niligdaang notice ng Executive Director ng Board of Pardons and Parole o BPP na si Reynaldo Bayang na bigyan ng pagkakataon na i-review ang kaso ng 87 inmates kabilang na ang aktor na si Padilla. Matatanda ang hinatulan ng Angeles City Regional Trial Court si Padilla ng 21 taong pagkakabilanggo dahil sa illegal possession ng high-powered firearms. Sa oras na mabigyan ng executive clemency, ang aktor muling maibabalik ang civil rights nito kasama na ang karapatang bumoto. Ayon naman sa abogado ni Padilla na si Rodolph Jurado, nag-aalinlangan si Padilla na humingi ng absolute pardon dahil baka isipin ng mga tao na binibigyan lamang siya ng pabor ng Pangulo dahil sa pagsuporta nito sa kandidatura ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Samantala, upang higit na maging epektibo ang pagtugon sa problema ng trapiko sa Kamaynilaan, 4 na ahensya ng gobyerno ang nagsanib puwersa sa pagmamantos ng trapiko sa buong Metro Manila. Ito ang Interagency Council on Traffic na binubuo ng PNP Highway Patrol Group, MMDA, LTO at LTFRB. May-report si Waywaya Macalma. Nagsimula na ang deployment ng 4 na ahensyang mangunguna
sa pagmamando ng traffic sa buong Metro Manila. Ito para maibsan ang traffic sa kahabaan ng EDSA na kung saan pangungunahan ito ng PNP Highway Patrol Group o HPG, Metro Manila Development Authority, LTO at LTFRB. Kaya naman isang araw bago ang kanilang deployment ay nagsagawa na ng inventaryo ng mga traffic law enforcement at mga kagamitan mula sa mga ahensyang nabanggit. At ito naman ay pinangunahan ni PNP Highway Patrol Group Director, Senior Superintendent Antonio Garjola, na siya ring hepe ng bagong tatag na Interagency Council on Traffic o IAC. Simula ngayong araw sila ay ide-deploy sa mabuhay lanes at mga arterial roads para maibsan ang mabigat na traffic sa kahabaan ng EDSA. Kasama sa mga inimbentaryo ng IAC ay ang mga patrol vehicles, patrol motorcycles, tow trucks at mga communication equipment. Bukod sa mga kagamitan, sumailalim din sa accounting ang mga tauhan ng MMDA, LTO at LTFRB na isinailalim na sa operational control ni Garjola na siyang mangunguna sa traffic discipline at maging sa road at pedestrian lane clearing operation. Sa ngayon ay umaabot sa 300 tauhan ng HPG ang handang i-deploy sa EDSA, habang sa MMDA 350 naman. Sa isasagawang combined deployment kasama ng HPG at MMDA ang ilang tauhan ng LTO at LTFRB na eksperto sa registration at franchise violations na silang manghuhuli sa mga kolorom at out-of-line vehicles. Para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma. Sa iba pang balita, may panibagong aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo matapos ang big-time price hike noong nakaraang linggo. Posibleng tumaas ng 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 50 sentimos naman ang maaring itaas sa presyo ng gasolina. Bunsod umano ang panibagong dagdag singil ng paggalaw sa presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Prof. Alan at Sharina. Thank you so much, Audrey Goriseta. Okay, mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 22 minutes. Makalipas po ang alas 6 ng umaga. Kung wala man kayong pasok ngayong araw na ito, dahil ngayon nga ho'y pista opisyal, dyan lang kayo, sit back, relax, manood ng PTV or IBC, Radyo Vision, or makinig sa Radyo ng Bayan. Radyo Vision pa rin. At kaabang-abang, Sir Alan, yung PSA or Public Service Announcement na ipapalabas po sa iba't ibang channel and radio networks, lalong-lalo na dito sa Radyo ng Bayan, lahat, yung 30-seconder and even yung 2.5 minutes ay ilalabas dito po sa Radyo ng Bayan. Tama po ba ako? SM? Parang nagpa-plug ng mall. Ayan. Siyempre, sa PTV rin at sa IBC rin. Okay. So sa puntong ito, mga kaibigan, kumustahin naman natin ang mga updates mula sa mga regional stations ng PBS Radyo ng Bayan. Standby po ang mga sumusunod. Radyo ng Bayan Tandag, Radyo ng Bayan Ilocos Sur at Radyo ng Bayan Tabuk. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin, Sir Alan, ang Tandag, Radyo ng Bayan, kasama si Greg Tatarod Jr. Magandang umaga, Greg. Yes, magandang umaga. Maring sinabi ni Police Senior Superintendent Romaldo Baiting, PNP Provincial Director ng Surigao del Sur, na mananatiling liban muna sa trabaho ang pulis na nabihag ng NPA na pinalaya lang noong Biyernes, Agosto 26. Paliwanag ng opisyal, bahagi ang ganitong kalakaran na sumailalim sa kaukulang debriefing ang sinuman sa kanilang hanay kapag nanggaling sa pagiging bihag. Si PO1 Richard Yu ng Carmen Municipal Police Station ay tinangay ng Guerrilla Front 30 ng NPA habang maagang pumunta sa kanyang babuyan sa loob pa rin ng Area of Responsibility o AOR ng nabanggit na kinatatalagang himpilan noong Hulyo 5. Inabot ng 52 araw na nanatili sa kamay ng rebellion group ang pulis. Ayon kay Baiting, bukod sa kailangang matyak ang maayos na kalagayan ng pangkalahatang kalusugan ng biktima, higit na mahalaga ang mental health din nito. Para sa Radio Vision, ito si Greg Tatarod Jr., DXJS Tandag, Media ng Bayan.
Maraming salamat, Greg Tataro Jr. Mga kaibigan mula sa Tandag, punta tayo ng Ilocos Sur. Narito ang report ni Omar Anthony Aquino. Omar, good morning. Maraming salamat. Good morning. Nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC sa mga government employees upang sumunod sa 8-hour prescriptive hour para sa office hours ng pagtatrabaho. Sinabi ni Director Cecilia Bareng ng Civil Service Field Office Vigan, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang aktibidad na maaaring makaantala sa pagtatrabaho. Ayon sa kanya, ito ay dahil marami ang nakukumaling maglaro ng Pokemon Go at maaaring ilan sa mga government employees ay naglalaro nito. Sinabi niya sa oras ng trabaho dapat ay concentrated lamang ang isang empleyado sa kanyang ginagawa upang makapagbigay ng magandang serbisyo. Dahil dito hinikayat ang mga agency heads at immediate supervisor upang tingnan ang kanilang empleyado para matiyak kung ginagawa nila ang kanilang trabaho. Paliwanag niya, ito ay ang kanilang pangunahing responsibilidad. Ang kautusan ay base sa Republic Act 6713 na nagbabawal sa ibang aktibidad maliban sa trabaho during office hours. Sinabi ni Bareng, plano nilang bigyan ng notice ang developer ng laro upang tanggalin ang mga Poke staff malapit sa mga government offices sa lalawigan. Layunin ng ahensya ay magbigay ng dekalidad na serbisyo sa mga mamamayan mula sa mga empleyado ng gobyerno. Yan ang balita mula lalawigan ng Ilocos Sur para sa Radio Vision. Omar Anthony Aquino, Media ng Bayan. Thank you, si Omar Anthony Aquino mula po sa lalawigan ng Ilocos Sur. Narito naman po ang Tabuk Radyo ng Bayan kasama si Hazel Gupay. Naimbag bigat, Hazel. Naimbag na bigat na Pilipinas. Magtutulungan ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa i-establish na drug rehabilitation center dito sa lalawigan ng Kalinga para sa mga voluntaryong sumuko at tuloy ang talikuran ang ipinagbabawal na gamot. Ito ay maliban din sa tulong pinansyal na ibibigay ng DOL sa 10,000 piso na halaga ng anumang pipiling pangkabuhayan. Ang kailangan lamang ay certification mula sa punong barangay na nakasaad ang pagbabago at hindi babalikan ang bisyo. Idinagdag ni TESDA Kalinga Director na maliban sa offering ng free skills training para sa mga reformed drug users, sinabihan ni TESDA Provincial Director ang mga pampubliko at pampribadong technical vocational institution na isama ang drug prevention at post-rehabilitation program sa kanilang curriculum. Sa panig naman ng DepEd, sinabi ni Legal Officer Oscar Buacon na tutulong sila sa monitoring ng mga children in conflict with the law at pagbabalik ng mahigit 12,000 kabataan na may edad 15 to 30 na magsasanay sa ilalim ng alternative learning system at mag-enroll sa Abot Alam program sa layuning maipaghanda ang kanilang magandang kinabukasan at upang maiwasan ang pinagbabawal na gamot. Para sa Radio Vision, Hazel Gupay, DZRK, Radyo ng Bayan, Tabuk, Media ng Bayan. Thank you so Maraming much. salamat, Hazel Gupay. At yan po mga kaibigan, ang unang sigwada ng ating mga provincial reports. Radyo ng Bayan. Report. Sa punto naman po ito, Sir Alan, puntahan natin ang ating kasama na si Desiree Zonyo live sa Pag-asa DOST para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Yes, magandang umaga din sa inyo dyan, Zarina, Sir Alan at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bindo nito pang weekend. Pero ang pag-ulang dala ng habagat ay nagpapatuloy ngayong araw. Sa mga susunod na oras, inaasahan nga natin yung mga bahagi nito nga Ilocos Region, pati na rin sa may rehiyon ng Cordillera hanggang sa may Central Luzon, makakaranas ng monsoon rains o mga halos tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot pa rin nitong habagat. Yung mga residente sa ating mga nabanggit na lugar, doble ingat lamang dahil yung mga pag-ulan posible maghuho ng pagbaha o kaya pagguho ng lupa doon nga sa mga apektadong lugar. Sa natitirang bahagi naman itong Luzon, kabilang po dyan itong Kamaynilaan, inaasahan nating magkakaroon ng maulap na kalangitan, may kasama yung mga pag-ulan na o posible yung may hina o kaya naman ay katamtaman. Ganyang panahon din yung posibleng maranasan pababa dito sa may bahagi ng Visayas. Dito naman sa Mindanao, inaasahan natin yung pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ibig sabihin na magpapakita si haring araw
pero posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sa puntong ito, alamin naman natin ano ba yung inaasahang temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin natin dito sa Luzon kung saan sa Metro Manila, pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius yung ating inaasahang temperatura. Sa may bahagi ng Baguio, pagitan ng 17 hanggang sa 20 degrees Celsius. Sa Lawag, Olongapo hanggang sa may Tagaytay, posible yan sa 23 hanggang sa 31 degrees Celsius. Punta naman tayo sa may bahagi nitong Visayas. Inaasahan nga natin doon itong maulap na kalangitan na may chance ng mga pag-ulan. Dahil dyan yung temperatura, posible yung umabot sa 26 o kaya naman hanggang sa 32 degrees Celsius. At panghuli na lamang natin sa rehiyon ng Mindanao, inaasahan nga natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Dahil dyan, huwag kalilimutan na uminom ng sapat na dami ng tubig. Ang temperatura kasi, posibleng umabot sa 22 hanggang sa 33 degrees Celsius mula sa Cagayan de Oro hanggang sa may bahagi ng Zamboanga. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonyo, Media ng Bayan. Mga kaibigan, ang oras po natin, meron tayong 31 minutes na makalipas ang ganap na alas 6 ng umaga. Okay. Ngayon, Sir Alan, kasama na po natin sa studio ang ating guest. Ngayong umaga, siya po ang PIDEA spokesperson, si Sir Derek Carion. Carion. Okay. Sorry po, ayan. Si PIDEA spokesperson, Director Derek Carion. Magandang umaga po, Sir Derek. Good morning, sir. Good morning, Derek. Umaga po on behalf of our Director General Isidro S. La Peña. Yeah, at welcome of course dito sa Radyo Vision, sa Media ng Bayan. Okay, siguro bilang panimula, no, maraming mga nagtatanong, halimbawa, meron tayong PIDEA, nandiyan ang regular na mga regular na law enforcement agencies, police, ano. Yes, sir. But give us an overview, Derek, please. Pag sinabing PIDEA, ano ang pinakamandato ng ahensyang ito, please? Yes, sir. Sa ilalim po ng Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, PIDEA is the lead agency. So, ibig sabihin po, all other law enforcement agencies who conduct operations against illegal drugs have to seek coordination with PIDEA. So, we harmonize all the drug law enforcement efforts of other law enforcement agencies in the country. Of course, nandiyan po yung mga main partners natin are the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation. We also have the Bureau of Customs. Yes. And even the Armed Forces of the Philippines when it comes to areas or critical areas where we need their support po. And we also partner with the Bureau of Immigration, especially if we're dealing with a lot of members of transnational drug trafficking organizations. Radyong-radyo ang dating ni Derek. Ano? Kita mo naman, ha? Di ba? Oo. Dinaig pa tayo sa laki ng boses. Laking radyo ho kasi Yan. ako. Oo. Okay, so given this situation, pero maliban doon sa binabanggit mo na iba-ibang mga law enforcement agencies, Yes, ano? sir. Kayo ba ngayon, kasi noong mga nagdaang mga interviews natin, binabanggit nyo na iilan lamang yung mga organic personnel ng PIDEA Opo. na involved talaga sa mga anti-illegal drugs operations. Yes, sir. Kumusta tayo sa aspetong yun? We understand na patuloy naman na pinayagan ang recruitment ninyo ng mga operatiba. Anong latest dito? Yes, sir. From the original 866 drug enforcement officers under the present OSSP ng ating ahensya, mapalad po tayong nabigyan ng karagdagang mahigit 300 po. So it's around 320. Okay. In fact, the 9th batch of drug enforcement officers or PDEA agents will be taking their oath tomorrow, Wednesday po. Wednesday ng umaga sa Camp Castañeda because our training facility is co-located inside the Camp Mariano Castañeda po, which is the PNPA Academy in Silang, Yes. Cavite. Silang. Oh. Paano ba, ano ba ang kailangan para maging isang PIDEA agent? Opo. The basic qualifications, ma'am, sir, are must be a graduate of any 4-year baccalaureate degree. Minimum po yun. And must be either a civil service professional eligible or a board passer. Because under Republic Act 1080, you are automatically conferred a professional eligibility. We also welcome members of the Philippine Bar if there are any, but eventually they have the option to seek a higher item as attorneys or as lawyers in the agency. They must also be at least 21 to not more than 35 upon the age of taking oath. Must be physically and mentally fit, of course, kasi may 6 months rigid training po na susunod doon. And they must qualify on every level of the screening process, which is from the qualifying exams to the neuropsychiatric exams.
a full medical and dental checkup before they move on to the agility test and finally the panel interview. Alam ko napakahirap na gumawa ng isang operation, lalo na ito, may kinalaman sa illegal na droga. Ganong ka-active ngayon ang PIDEA given na talaga ang mismo ating mahal na Pangulo may suporta upang labanan ito? Very active po ngayon ang ating ahensya, Sir Ma'am, especially since yun nga nabanggit niyo po, kasama sa plataforma de gobyerno ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. In fact, one of his main flagship programs is to eradicate illegal drugs, crime and corruption within 3 to 6 months. So that being said, talagang very active po ang role natin. Bagamat kailangan, Sir Ma'am, focused because as we said, in comparison to our counterparts from the Philippine National Police and the Armed Forces, we are similar in strength to the NBI. So kailangan po dito focus tayo sa high-value targets and the conduct of high-impact operations so that yung mga ahente po natin will focus on making a dent in the illegal drug trade wherever the area of responsibility is. Like, we have regional offices din po kasi nationwide. In fact, I just came fresh from a regional office deployment. I spent over a year in Region 2 in Cagayan Valley. So ganun po, ganun ang trabaho natin. We really focus on going in tandem with the local police and NBI and all other law enforcement and even other government and non-government agencies po. Because as already mentioned, Sir Ma'am, this is a war that cannot be won just merely by making arrests and conducting all these searches and encouraging people to surrender. But this is about a whole of government approach to win hearts and minds and to show them that we are really serious in addressing the problem and its source as well. Sa pagsisimula po ng administrasyon ngayon, ilan na po ba yung operasyon na nagawa niyo at yung nasa bata? Tama po ba yung Nasawata. Nasawata na droga ngayon? Gusto ko lang pong maligaya po kaming mag-uulat na within the first 31 days of President Rodrigo Duterte's administration, we have actually confiscated a total volume of worth of 2 billion or 2.594 billion pesos worth of dangerous drugs. Ganong kalaki. In 1 month, Sir Ma'am. And if you want to put this in juxtaposition with the accomplishment, with due respect, of course, to the effort that we have had in the previous year, for calendar year 2015 po, from January to December, ang total worth po na nakumpiska ng drug law enforcement authorities or agencies is 2.86 billion. So, ibig sabihin po pala, Sir Ma'am, pwede. Talagang lalong masigasig ngayon dahil nga po ang pakiramdam po ng naming lahat in the side of law enforcement is we have a strong leader and we have not just a president, we have strong leaders na masasandalan po namin while doing our mandate. Yes. So this is exactly what even the chief of the PNP, Police Director General Ronald De La Rosa, has said several times over. Wonder no more why there is a reinvigorated drive or a revitalized effort on the part of all law enforcement agencies to do this. Dahil nga po alam natin na may masasandalan tayo while doing our mandate. Of course, everything, before other people even start speculating, everything always within the purview of the law. Always po yung rule of law. Baka akala nila bara-bara na lang tayong babanat ng operation. Hindi po ganun. The marching orders to our Director General Isidro S. La Peña and even to the PNP and the NBI is always within the bounds of law. Yes. And as per Secretary Andara, ito pa lang daw unang yugto or unang phase pa lang ng laban ng administration. Yes, ma'am. Malaki-laki pa ba ang ating lalabanan o marami-rami? Opo, ma'am. The challenge is after this first 3 to 6 months phase na sinabi pong intensive and very aggressive anti-drug operations is to sustain the effort. Yes, of by course. curtailing the demand for dangerous drugs, by continuing our drug awareness, drug abuse prevention and control programs, by reaching out to the communities and establishing community-based rehabilitation and anti-drug programs that will keep people away from yung illegal drug trade to destroy the interest in being involved in the illegal drug trade. At makikita po rito, nilalatag na po in fact in several meetings that we have had sa Dangerous Drugs Board, which is the 17 government agency policy-making body with the Director General of PIDEA sitting as one of the members as well, sir. Sinasabi na po rito, it's not just about making the arrests, but we're going to lay down livelihood programs for those who say na, who claim that they have been compelled to join the illegal drug trade dahil nga po sila ay nagipit. And with Kumbaga no other naging source of income nila, parang ganon. Oo, sir. But of course, we all know that the end, basic moral law says, the end does not justify the means. Ibig sabihin, ako po, marami tayong nakikita riyan na nagtsatsagang mamuhay ng marangal, nangangalakal pa nga, para lang po mamuhay. Correct. Here you go out on national TV claiming na
Pantawid gutom ho namin. Naku, Diyos ko po, nakakatakot isipin. Yes. Nakakatakot po. Okay. Ngayon, ang droga ay may tuturing na hindi lang problema sa Pilipinas, kundi sa maraming bansa. And of sir. course, Yes, sir. dahil dito, nandyan yung napapag-usapan na ang Pilipinas ay maaring isang transshipment Yes. point, Yes, sir. dinadaanan. Kumusta ang koordinasyon ng PIDEA with their counterparts, let's say dito sa mga neighbors natin sa Southeast Asia? At salamat, sir, nabanggit niyo yan. In fact, if only to refresh the memory of our kababayan, so sa mga nakikinig po at nanonood ngayon, ang main threat sources po ng ating illegal drug trade are mainly transnational drug trafficking organizations led by the Chinese and Taiwanese who undertake both manufacturing and smuggling. African drug syndicates employ drug couriers. In fact, may infomercial campaign ho tayo dati regarding that dahil nabibiktima yung mga nainganyo magpadala or magdala ng droga sa ibang bansa in the guise of foreign travel and all that. And of course, we have the Mexican Sinaloan drug trafficking organizations who partner with the Chinese and Taiwanese drug trafficking groups in order to move their product dito from the Western Hemisphere. And so tama ho kayo, sir, kailangan talaga ng close interaction with our foreign counterparts. Just recently, this past week, nanggaling po sa ASEAN Senior Officials on Drug Matters Conference, si Director General Isidro S. La Peña. And by tomorrow, we will be conducting our own local Director General's meeting with foreign counterparts. And we're talking about police and drug law enforcement attaches from the different embassies of the foreign counterparts in the Philippines. At kasama na rin ho dyan, probably, if not the attaches, not less than the charge d'affaires or the ambassador will even appear. Like, for instance po sa Mexico, napaka-active po nung Mexican counterparts natin sa pagsuporta sa ating kampanya. And this is why, sir, we have even crafted memoranda of agreements with different counterparts from Indonesia, from Mexico we have, and even with the United States. One of our main partners in conducting operations po is the United States Drug Enforcement Administration, after whom the PIDEA was actually patterned. Yes, sir. Sir, matanong ko lang, nitong nakaraan nasa lang kayo sa Senate hearing. Opo. And there, natuklasan natin na even yung mga kabataan, menor de edad, Opo. nadadawit dito sa droga. Sa inyo po bang pagsisimula ng PIDEA operations, ilan na bang kabataan yung included? May talaan ho tayo rito. I'm trying to look for the figure, but if I may give a stratum on the age range ng Sige, ano po. yan. Age range. Age range na lang ho. Kasi medyo yung hinanap ko yung graph kanina medyo it was buried somewhere in my data. The youngest po is about 6 years old. Oh, wow. Anong role nitong oo 6-year-old nito? Yan, sir, yung mga bata, syempre, unsuspecting yan. Napag-uutusan, napag-uutusan. Taga-abot, mga ganun. Napag-uutusan. Syempre, yung bata, inuuto mo. Iho, bigyan kita ng 50. Pakidala ito doon. Ibigay mo doon, o kaya ilapag mo lang doon sa isang sulok dyan. May kukuha na Then ron. umalis ka na. Di, bata, malay naman po ng bata. But sadly, if after debriefing many of them, bandang huli, by force of habit, pag paulit-ulit na sila na pag-utusan ganun, eventually, sir, ma'am, you'll find out yung bata alam na pala. Naku. Anong ginagawa nyo sa mga na-arrestong menor de edad? Ano po yan, ma'am, by under the Juvenile Justice and Welfare Act or Republic Act 9344, they are turned over to the Department of Social Welfare and Development. Not unless talagang ma-establish natin na there's discernment, especially if the arrested minor will be somewhere within the range of 15 Yan. above. Naku po. Oo. Minsan po, hindi na natin Kaya nga po, tama lang yung thrust ng Department of Education to really focus on drug education and drug awareness as early as the intermediate grades, in fact. Yes. Realizing that we have arrested minors aging to 6, siguro dapat medyo babaan pa lalo. Kakabahala na yun eh. Baka simulan natin siguro sa kahit alcohol and tobacco awareness at a younger age, because sometimes these are gateways to other forms of substance abuse. Yes. Opo, but it's very alarming, ma'am. And then in startling contrast, sir, the 6 yung pinakabata. Then we have arrests of senior citizens aging up to 78. Naandun pa din. Ayun. In fact, in previous operations in the past years, we've even seen a whole family with the patriarch himself leading the illegal drug trade, and then the children are part of the whole trade itself, and they use their house or its adjoining structures as the drug den or drug tiangge. Ay, nakakatakot ho ito. Oo. Okay, going back yung mga minor de edad na Yes, sir. na-aresto, na huhuli dito sa anti-illegal drugs operations,
hanggang saan ang responsibilidad ng mga magulang para dito o pananagutan ng mga magulang kung sakaling maaaresto, mahuhuli yung mga anak nila na minor de edad? Ayan, magandang tanong ho yan, sir. Because as of the moment, di ba, marami pong nangyayaring ganyan na yung magulang sinasabi. Hindi, pinagsasabihan namin. Pero nandyan, palaboy-laboy. In fact, among the current thrusts po, and we appreciate the efforts of local government units like, for instance, in Mandaluyong. Yes. Nasimulan na po yan, may ordinansa na kapag ang bata, paulit-ulit na nahuhuli sa kalsadang ganito, magkakaroon na ng criminal responsibility, liability yung magulang. Ang parents. Yes, definitely Of po course. dapat kasi what are you doing? Why are you allowing your child to be loitering on the streets ng Yes. this oras and then nagagamit na bandang huli nitong mga sindikatong Correct, ito? Tama po yan. We support that. In fact, I think it's high time that a national legislation should be made regarding this, emphasizing the role of the parents and the parental responsibility in supporting not just the illegal drug, anti-illegal drug campaign, but in all other forms of social problems or crimes. Kasi nga, sir, naaabuso po Kasi pag nakita ng sindikato na, mahuli man yan, pakakawalan yan Wala tayong problema. They won't even point to us, takot yung bata. Pero abuso na nga po. At saka ang point doon, napaka-vulnerable nitong mga kabataan Wala natin. silang di ba? alam Oo. talaga sa ginagawa And then nila. imagine po, makagisnan nila ito. Ay, easy money pala ito. Yes. Nakakatakot po. Nakakabahala. Yes. So Sir, it's alam high kayo na time. nabanggit ni Sir Derek Carion, yung role naman ng communities natin, aside from yung line agencies, kamusta na ba yung role ng ating community? And I understand meron kayong private eye na may Yes, mga ma'am. nagsusuplong talaga. Yes, ma'am. We are encouraging our citizens to report to Operation Private Eye. Mamaya nga po, medyo hihilingin ko po na ibigay natin yung mga hotlines natin. Yes, please. For the purpose of giving information. But yes, the reward system under Operation Private Eye is real. And this is focused on high-value targets and high-impact operations, particularly the arrest of members of transnational drug groups or drug trafficking organizations. And dismantling of clandestine shabu laboratories or yung imbakan po ng chemical for the shabu labs and marijuana plantation sites. So and high volume of confiscations. Like for instance, when I was still in Cagayan, in June 23 there was prior to the assumption of the present administration, meron na po tayo doon by bust operation combined the police and PDEA, where a barangay chairman was arrested with 30 kilograms together with his henchmen po. These are examples of projects that warrant the grant of a monetary reward to the informant under Operation Private Eye. In fact, fortunately po recently, the Dangerous Drugs Board has also come up with its own counterpart board resolution allowing the grant of monetary rewards to law enforcers as well. But that's Of course. a separate measure po para maganahan din ang mga alagad ng batas. And napakaganda po ng kasalukuyang programa sa ilalim natin nitong ating mahal na Pangulo upang talagang ganahan po yung talagang maging mas masigla ang kampanya laban sa krimen at sa illegal na droga because there will be corresponding rewards. And it will make, apart from yung thrust po niya na pataasan ng benefit packages or salaries and other benefits for law enforcement officers upang manghinayang po ang kahit sino man na mapasali pa dito sa illegal na industriya. Dahil nakikita naman po natin with the continuous cleansing of ranks, even in our side, marami na po na-identify na mga involved sa illegal drug trade na mga kabaro natin. This is very sad. And, well, of course, it's not a justification to say mababa ang sahod. Bakit tayo pumasok sa gobyerno kung balak natin palang yung sahod lang ang habol? Ganun talaga. Ngunit, it's a welcome development now na talagang if you're in service, manghihinayang ka na gumawa ng kabulastugan dahil nga nandyan na po at makikita nyo, inaayos na yung benefit packages natin. Ayan. Kanina, Derek, you mentioned na may mga special hotlines itong Private Eye. Mas magiging siguro may anunsyo at para yung mga kababayan natin ay makatulong, maging katuwang natin sa pagbibigay ng mga impormasyon sa PIDEA para sama-sama nating malabanan. Ika nga, itong salot na illegal na droga. Kailangan maging proactive din talaga ang ating community sa paglaban. Thank you, Sir Ma'am. With the permission po of our honorable hosts, ito po yung mga text hotlines natin. For smart subscribers, it's 0999-888-7332. That's 0999-888-PIDEA. And then for Sun subscribers, it's 0925-573-8255.
PIDEA, that's 573-7332. And for Globe, ito lang po yung hindi PIDEA ang ending. It's 0927-915-0616. Ayan. And then yung kung landline naman po ang gamit landline, ninyo, landline, yes. ito po, 920-0735 and 920-0736. Okay. Ngayon, nai-announce yung hotlines. Hotline. 2 puntos. Yung isang individual, halimbawa, na gustong magsumbong. Yes. At totoo naman yung kanyang sinusumbong. Siyempre, nandiyan yung pangamba ng iba nating mga kababayan. Oo. Baka makilala ako, baka mabalikan ako. Paano ba ang treatment ng PIDEA sa ganitong mga bagay? In fact, nilagay po yan ng ating Sitwasyon. director. Yes, nilagay po yan ng ating Director General sa kanyang Facebook account. All information, of course, subject to validation, are treated with utmost confidentiality. Huwag ko kayong mabahala. Dahil hindi namin ititrace yung tawag para malaman kung sino yung nagbigay. Dahil ang importante ho doon yung impormasyon. And it will be subjected to the intelligence cycle. Yun. Ano ho yan of course, kami nananawagan together with other national government agencies. Pagmula nung na-establish po yung 911 emergency system, ang panawagan din is please no prank calls. This is no laughing matter. Abay, may problema na po ang ating bansa sa illegal na droga. Parang awan nyo na, huwag nyo naman gawing biro, nagtatawag kayo or just for purposes of mangistorbo sa kapwa kung sino-sino lang i-report ninyo. Ito po idadaan namin sa masusing validation process under what we call the intelligence process or the intelligence cycle. So definitely ano po ito, everything will be properly validated. And of course, as I said, it's treated with utmost confidentiality po. At saka sir, may automatic response system ho ito. Okay. Para kung if it's a street level concern, it will be immediately forwarded to the nearest police station. But if involves members of local and international drug groups, then definitely it will be under the purview of PIDEA or the Philippine National Police Anti-Illegal Drug Group or the NBI. Magsasanib puwersa po kami dyan. Ayun. Sakto sa araw ng mga bayani. Oo. Dito ka Maging maging bayani bayani. ang bawat isa. Yes. But over and above po yung sinasabi nga nating reward, nananawagan ho kami, sir, ma'am. Itong problema po ng illegal na droga has been hounding us for as long as I can remember. Sir, in fact, nagkakabiroan kanina tungkol sa... happy birthday nga pala, sir. Thank you. Nagkakabiroan kanina tungkol sa edad. Ako, martial law baby ho ako Okay. I was born exactly at the same year, the same year when the first dangerous drugs law was enacted in 1972, which gave rise to the first anti-drug unit back then. Ang ama ko po ay member din ng Philippine Constabulary. And he was with the Criminal Investigation Service, what is now the CIDG. Ang counterpart naman nila sa droga was the CANU under then General Felix. Imagine, sir, gaano katagal na ho nag-evolve itong problema ng illegal na droga. From the time na na-enact yung drug law, 1972, which is the Dangerous Drugs Act of 1972, hanggang ngayon may droga pa rin. Abay, maawa ho kayo sa bansa natin. It is just one of our main problems. Huwag na ho tayo magbiroan at huwag tayong magpatumpik-tumpik dahil I'm 44, so kaedad ko yung drug law. Pwera pa yung problema po. Siguro it has been there before that. Before that. So please, magtulungan ho tayo because this problem is not just the problem of government, not just the problem of law enforcement. It's everybody's problem. So, Sir, last question na mention Yes, nyo na, even in your side, on your side, may dawit dito sa illegal na gamot. Meron kayong drug test din sa inyong hanay? yes, ma'am. Katatapos ho namin last Monday, exactly a week ago, sir, after the flag raising ceremony. There are surprise drug tests conducted on us, not just once a year. When I was a regional director, I do our drug tests on our men on a random basis, minsan every week or every 2 weeks. If only. Ganun kadalas, ha? Opo, sir. Hindi baling Dapat ganun, sa lahat. gumastos tayo sa drug testing Basta kit. sigurado but lang. Only to ensure na wala akong maririnig na, huli kayo ng huli, ang tao nyo mismo, adik. Ang tao nyo mismo, ganito, nagtutulak. Sabi ko, time and again, we keep saying po, just because we are the ones sworn to uphold the law and enforce the law, does not give us the license to violate that very law that we are sworn to uphold and enforce. Hindi biro ho ito. It requires moral ascendancy. Of course. Paano ho maniniwala ang taong bayan sa atin? Kung mismo ikaw sabihin, ikaw tulak ka rin. Ako, nakakahiya. So, ano naging result nung Monday? Fortunately, sir, ma'am, we are proud to report that under the present leadership of our Director General Isidro S. La Peña, the first national drug test in our national headquarters yielded 100% negative. Oy, congratulations. Dito pa lang po ito, no? Dito pa lang. And we are, thank you po. We're replicating the effort in our regional offices and we are hoping na, ito po, maniwala sila dahil
Yun nga po, time and again, I keep saying, we have a strong president, strong heads of agencies enforcing this law. We have to take this seriously. Okay. Alright. Nako, we'd like to thank you so much for joining us Sir, this morning. thank you very Si much Director Derek Carion, ang tagapagsalita po ng PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. Thank you, sir, for joining us. Thank you, sir. On behalf this of morning. Director General Isidro S. La Peña, mabuhay po tayo. Happy Heroes Day po sa lahat. Thank you. God bless po. Okay. Thank you po, Sir Derek Carion. At sa punto pong ito, puntahan natin ang ikalawang sigwada ng ating provincial news. Unang-una na dyan ang Tayug Radyo ng Bayan kasama si Grace Acuar. Magandang umaga, Grace. Magandang umaga kasamang Zarina at kasamang Alan. Pinagdiriwang taon-taon ng provincial government ng Pangasinan ang Tourism Month sa Setyembre bilang pagsuporta sa United Nations World Tourism Organization's World Tourism Day Celebration tuwing Setyembre 27. Ang selebrasyon ay tinatag ng Pangasinan noong nakarang taon sa pamagitan ng Provincial Board Resolution Number 401-2014 na diniklarang ang buwan ng Setyembre ay Pangasinan Tourism Month. Laing may kintal sa kamalayan na ang turismo ay kasangkapan sa pag-asenso patungo sa pag-unlad ng probinsya. Ayon kay Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer Maria Luisa Elduayan, sa ilalim ng bagong pamumuno ni Governor Amado Pogi Espino III, ang probinsya ng Pangasinan ay magsisilbing punong abala sa First Regional Tourism Youth Conference at Regional Tourism Skills Competition sa Setyembre 27 sa Narciso Ramos Sports and Civic Center, Lingayen, Pangasinan. Ang mga Tourism and Hospitality Management students sa Region 1 ay iniimbitahang sumali rito. Nabatid na magkakaroon din ng second Pangasinan Tourism Quiz B ng mga estudyante na grade 10 at mauna muna silang sasabak sa municipal o city level sa kanilang mga bayan. Ang mga mananalo rito ay sasali sa provincial level sa Season Auditorium, Lingayen, Pangasinan sa Setyembre 23. Ang pamahalaang palalawigan ng Pangasinan kasama ang local government unit ng Alaminos City ang magiging punong abala ng Department of Tourism Regional Tourism Week Celebration mula Setyembre 28 hanggang 30 ng taong kasalukuyan. Para sa Radyo Vision, Grace Acuar ng DWRS Radyo ng Bayan, Media ng Bayan. Maraming salamat, Grace Acuar. At mula po sa Tayug, Pangasinan, punta tayo ng Zamboanga, Sibugay, Leslie Cubo. Leslie, good morning. Yes, maraming salamat magandang umaga Sir Alan at Ma'am Corina. Sa ating mga balita, abot langit ang salamat sa mga benepisyaryo ng Philippine Rural Development Project o PRDP sa iba't ibang mga bayan dito sa Zamboanga, Sibugay. Ang PRDP ay ang 6 na taong national project ng pambansang pamalaan na maring ipinapatupad ng Department of Agriculture sa iba't ibang panig ng bansa. Lain ang nasabing proyekto na mapasigla ang economic activities sa mga kabayanan, mapalagot, mapangalagaan o mapaangat ang agrikultura at pangisdaan at kabuhayan ng mamamayan sa kanayunan at maibsan ang hauling cost at mapadali ang paghatid ng mga produkto sa merkado. Nais din ng DA na magkakaroon ng isang moderno, value chain-oriented, climate-resilient agriculture and fishery sector ng ating bansa. Sa isang media forum na ginanap dito sa Bayan ng Ipil, sinabi ni DA9 Regional Director Constancio Alama na umabot na sa 264.6 million pesos ang mga farm-to-market road projects na ang naibuhos ng DA at ng PRDP dito sa Sibugay mula noong 2014. Umutangan niya ang ating pamalaan na mahigit sa $500 million sa World Bank para sa rural developments ng bansa. Ito sa layuning magkakaroon ng inclusive growth ang agriculture and fishery sectors ng Pinas. Walaan niyang babayaran na pabalik ang LGU o ang PLGU kundi tayong mga Pinoy ang magbabayad nito sa pamamagitan ng ating buwis. Kaya dapat niya itong bantayan, palaguin at pag-ingatan. Dagdag niya lamang na lahat ng tao taxpayer ay makakaambag sa pag-monitor ng mga proyekto ng PRDP kahit saan mang lupa-lupa ng bansa. Para sa Radio Vision, Leslie Cubol ng Gulat, Media ng Bayan. Thank you. Si Leslie Cubol mula po sa Zamboanga, Sibugay. At yan po, nako, isang oras na naman ang natapos natin, Sir Alan. Time na para sa pagpapaalam. Sa ngayon po, maraming salamat sa lahat mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Happy birthday, Sir Alan, and happy birthday Salamat. kay Gabi Lusuegro, kapatid ko. Happy birthday, Gabi. Muli ako po si Zarina Lusuegro. At mga kaibigan, sa pangalan po ni Bambi Guanzon, nakapiling nyo this morning, ako po si Alan Alianige. Get well soon, Kuya Bab. Wala akong boses si Kuya Bambi Guanzon, kaya hindi ninyo nakasama ngayong araw na ito. So bukas, okay na. Hopefully ang kanyang throat
Okay? At hanggang bukas na umaga mga kaibigan sa pagbabalik ng Radyo Vision sa Media ng Bayan.